What's up mga katropa? Pupunta tayo sa may Gili, Iloilo. So ayan, kung nakita nyo, papunta na ako dyan sa may Gili, Iloilo. Let's go! So magtungo tayo dito sa kanyang headlight. Meron siyang line dyan or yung pinakakilay or yung pinaka-DRL. Tapos meron siyang projector headlight na halogen. Pero dito sa kanyang baba, sa may bumper, ay meron siyang DRL na LED. So daytime running light siya mga katropa. Tapos dito sa kanyang pinaka-grill ay meron siyang chrome. And kung makita nyo, di ba? Ang ganda ng kanyang design ng chrome. Tapos yan yung kanyang emblem, naka-chrome na rin siya mga katropa. Ayan o, kung makita nyo, meron siyang combination na black tapos white. Ayan yung kanyang pinaka-lip ng kanyang bumper. So dito naman tayo sa kanyang mags mga katropa. Meron siyang 5-spoke na alloy wheel. Tapos meron din siyang 4 na stud bolt. Tapos kung makita nyo mga katropa, yung size ng kanyang gulong ay 205/60R16. Tapos dyan sa kanyang bumper, sa may tagiliran, meron siyang slim na fender flare na matte black. Dire-diretso yan hanggang doon sa likod. Ayan, kung makita nyo, di ba? O, dito naman tayo sa may kabila or sa may likod na bahagi. Kung makita nyo, ayan, dire-diretso siya sa ilalim ng kanyang bumper, yung pinaka-matte black. Tapos kung nakikita nyo mga katropa, dyan sa ilalim ng kanyang rear bumper ay meron siyang parang fins. Tapos dito naman tayo sa kanyang preno ay naka-disc brake na rin yung harapan at syempre naka-disc brake na rin yung kanyang likuran. Kung nakita nyo mga katropa, ayan di ba? Okay na okay talaga. Dito naman tayo sa kanyang side mirror mga katropa. Kung nakita nyo, meron siyang carbon-like finish. Tapos syempre hindi mawala yung LED signal light. Tapos ayan kung makita nyo, yan yung kanyang pinaka-turn signals kapag liliko. Tapos dito naman tayo sa kanyang door handles, meron siyang body color, tapos meron diyang switch para sa door open at saka mag-door lock. Dito naman tayo sa kanyang ceiling mga katropa, kung nakikita nyo ay meron siyang sunroof. O diba sa halagang 918,000 pesos dito sa Iloilo price, naka-sunroof ka na. Tapos ayan, kung makita nyo, yan yung kanyang fuel lid. Tapos magtungo naman tayo sa kanyang rear taillight. Kung makita nyo, ayan yung itsura niya mga katropa. Tapos meron diyang Geely na emblem na chrome. O diba? Saan ka pa? Tapos ayan, kung makita nyo, naka-LED na rin. Tapos GX3 Pro na emblem dyan sa baba ng kanyang taillight. So let's go naman dito sa kanyang rear spoiler mga katropa. Meron din siyang third brake light. Kung nakita nyo, di ba, mahaba siya. Tapos kung makikita nyo mga katropa ay meron din siyang rear wiper. O ayan, di ba? Astig. Kasi kung walang rear wiper, mahirapan kayong mag-reverse. Tapos dito naman tayo sa kanyang likurang bahagi. Ayan kung nakita nyo, umiilaw na yung kanyang signal light. Tapos ayan, kung makita nyo mga tropa, yan yung pinaka-ilaw ng kanyang tail light. So kapag nag-park light kayo, yan yung makikita nyo, di ba parang guhit lang siya. At syempre visible talaga siya sa kalsada. Tapos ayan kapag tatapak ng preno, ganyan yung pinaka-ilaw niya, di ba? Pulang-pula talaga yung pinakalikuran niya. Yan yung kanyang signal light Nga pala mga katropa, dyan sa baba ng kanyang bumper ay meron siyang pinaka-fog lamp, rear fog lamp. Tapos dyan mga katropa, sa kanyang bumper ay meron siyang tatlong reverse sensors. So ayun mga katropa, dito naman tayo sa may interior ng sasakyan. Siyempre Geely GX3 Pro. So meron siyang ano dito, ayun yung design ng kanyang ano dito, trim sa pintuan, naka-silver siya. Tapos, plastic yung material, pati dito. Pero dito, maganda kasi naka-leather siya. Hindi masakit sa siko to pag ganito. Tsaka nagustuhan ko dito, ang ganda ng design dito. Parang, screen, di ba? Alright? Tapos, syempre, dito tayo sa mga switch ng bintana. Ayan, ito, 4. Tapos ito, mag-lock ng pintuan para for safety para sa mga bata. Di ba? Pagka naka-on to, kahit anong pindot nila sa bintana, kahit doon sa likod, hindi siya bubukas, hindi siya bababa. So dito, unlock tsaka lock. Ayan Ayan o, di ba? Yan yung unlock tsaka lock button. So dito naman tayo sa kanyang dashboard. Ito ang kanyang side mirror na mag-adjust ka ng side mirror. Left and right, up and down. So dito right, dito left. Ayan.
So, ito papakita ko sa inyo. Yan o, diba? So, mga katropa, dito naman tayo sa kanyang steering wheel, no? So, bale, meron siyang cruise control. Tapos, ito yung adjustment ng cruise control niya, yung speed. Ayan. Dito, wala, bakante. Merong limiter. Tapos, sa kabila, sa right side ng steering wheel, syempre, merong mode. Tapos, kung gusto mo silent, pindutin mo yan. Tapos, kung gusto mo mag-volume, up and down, tapos mag-next ka, ayan. Tapos, answer call, tsaka magbaba ng call. Syempre, dapat naka-connect kayo sa Bluetooth. Tapos, dito, ang ganda ng pagkakagawa ng ano dito, logo ng Geely, oh. Tapos, airbag siya, dual airbag siya, mga katropa. Meron din ditong airbag, ayan, oh. Ayan. Tapos, regarding dito sa kanyang floating monitor, mga katropa, so meron siyang infotainment system na 8 inches. So, 8 inches siya, mga katropa. Tapos, screen mirroring din siya via Carbit link. Tapos, meron siyang 6 na speaker. No, di ba? Ganda nito. Pagka tumunog talaga nito, parang surround talaga yung maririnig mo na sounds na music. So, ayun mga tropa, dito sa kanyang aircon vent, ayan o, meron ditong chrome design. Tapos, ito yung kanyang adjustment, no? Ganda o. Naka-silver siya. Tapos, syempre, dito na part, parang wood type na design, pero silver din siya. Tapos, meron din ditong ano, ang tawag dito, parang blind spot. Ayan, merong blind spot dito. So, makikita mo yung pagliliko ka sa kaliwa or sa kanan, makikita mo yung object dito kasi meron siyang blind spot na part. So, Twitter niya dito, mga katropa. Tapos dito sa kanyang dashboard, meron siyang leather-like design pero plastic lang siya. Yan, pero parang leather kasi parang may tahi siya. Yan, ganda ng pagkaka-design, di ba? Pag ganun, no? Tapos dito naman tayo, mga katropa, sa kanyang aircon vent dito sa gitna. Ganun din, silver. Dalawa yan. Tapos, ang ganda ng kanyang design ng start-stop niya. Kasi yung karaniwan, bilog yan eh. So, ito, ano siya, iba yung forma niya. Tapos, dito naman yung kanyang push button ng hazard, climate control niya dito. Tapos, AC. Yan. Piano touch siya, mga katropa. Para kang nagpa-piano. Pindot. Kasi dati, yung iba, yung mga ibang model, knob siya, ikot-ikot, tsaka pindot na parang may buttons. Ito naman ngayon, parang piano touch siya, mga katropa. Pagdating naman dito sa kanyang baba, meron ditong USB port, tapos power outlet na 12 volts, 120 watts. So, kailangan mo ng adapter dito para mag-charge ka ng phone or maglagay ka ng dashcam, pwede rin dyan. Tapos dito naman sa kanyang baba, meron ditong lagayan, no? Ito yung pinaka, ayan, may sign na parang remote. So, ganito yan. Dito mo ilalagay yung remote ng inyong sasakyan. O, di ba? Pwede rin maglagay ng cellphone dyan. Tapos, pagdating naman dito sa kanyang shift knob, ganda niya, oh. Maliit lang siya. Wala pang isang dangkal. Tapos, maglipat ka ng gear, syempre, apak ka sa preno. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at saka manual mode or sequential shift. So, plus minus siya, mga katropa. So, alam nyo na ibig sabihin nito. Tapos, syempre, leather wrap yung kanyang gear shift. Tapos, pagdating naman dito, sa tabi ng handbrake, so, ito, meron siyang dalawang cup holder, mga katropa. Ayan, oh. Ang ganda nito, meron siyang parang rubber. Kunin ko. Try ko kunin, ha. Ayan, oh. O, diba? Ayan, oh, meron siyang rubber. Pwedeng tanggalin yan. Ayan, oh. Diba? So, balik natin. Tapos, syempre, dito yung kanyang mechanical na handbrake. So, sa akin kasi, mas okay kasi ito yung mechanical eh. Pero depende rin sa iba yan. Tapos, dito naman yung kanyang center
armrest or yung kanyang center console. Leather wrap din siya. Siyempre, soft touch. Masarap hawakan, malambot. Lalo na pag nakatukod ang iyong siko, buksan natin yung loob. Yun, no? Alright. Uy, maliit lang siya, pero malalim, oh. Lalim. Hanggang malapit sa siko ko yung pinaka-butas niya. Tapos, merong carpet. Ayan, oh. Merong carpet sa loob. So, alright. Dito naman tayo mga katopa sa kanyang passenger side, no? Yung design dito ng kanyang sa dashboard, parang naka-aircon siya. Pero hanggang dito lang yan, ayan, no? Hanggang. Pero yung design niya, dire-diretso lang doon sa may kabila. Sa kabilang aircon. Tapos syempre dito, glove box. Ayan, no? Dito, pwede ka maglagay ng mga documents mo dito. Mga manual, yung mga warranty. Kapag mag-PMS ka, yan, dito mo ilalagay yung mga documents. Ayan yung kanyang manual, oh. So, itong unit na to ay GX3 Pro Geely. Ito yung bagong labas ng Geely Philippines or Geely Motors. So, ayan mga katropa, dito naman tayo sa part na to. Ayan, oh, merong ganito. Dito lang to sa passenger. Ayan, oh, di ba? May butas. Parang hawakan din yata to, eh. Pwedeng hawakan, ganun. So, ayun, mga katropa, dito tayo sa kanyang ceiling. Ito yung pinakamaganda rito. Below 1 million, pero merong sunroof or moonroof. Ayan, oh. Maliit lang siya, pero at least meron kaysa sa wala, di ba? So, dito lang yan sa automatic transmission, pero sa manual transmission na GX Pro, wala siyang sunroof. So, subukan natin i-buksan. So, ito manual yung dito niya. Kasi 'di ba sa Coolray automatic pag pinindot mo mag-open to. So, dito manual siya. Ayan, oh. 'Di ba? Maliwanag na siya, oh. Tapos, kapag gusto mong buksan to, merong pindutan 'yan. So, ito yung pindutan niya, no. So, try natin. Ayan mga tropa, tulak natin. Oh, ayan, oh. Di ba? Pwede na. Oh. Ayan, nasa labas na ako. Di ba? Ayan. So, pag sasarado, syempre, pindot lang ulit to. Ayan, oh. Napaka-easy. Alright, di ba? Ang ganda. Pwede rin dyan, oh, buksan mo. Merong kakapiranggot na butas dito. Pwede rin. Ano, pwedeng sarado. Dito, so yun, meron ditong map light. Dalawa. LED siya mga tropa. Ayan, oh. Door. O, di ba? Alright. Ganda, di ba? Tapos tingnan naman natin yung sun visor niya. Ayun, meron siyang vanity mirror, oh. Ayan, oh. Hello, Bulaga. Tapos, tingnan naman natin dito sa may passenger side kung may vanity mirror. Ayun, meron din. Tama-tama to kapag yung chicks nyong nakasakay dito, maganda, at gusto mag-makeup, meron siyang salamin dito. Hindi na siya kailangan maglabas ng salamin pa, di ba? Yung kanyang steering wheel nga pala mga katropa, ayan, oh. Leather wrap din siya, tapos meron siyang pulang stitch dito. Stitches, oh, di ba? Ang ganda. Tapos D-shape siya. Tapos kagandahan nito mga katropa, below 1 million. D-shape na yung kanyang steering wheel. Yan, di ba? Parang D siya. So, dito naman tayo mga katropa sa kanyang panel gauge, sa kanyang meter cluster. Tingnan natin kung ano yung itsura kapag bumukas. So, yun. Siyempre, unang push. Kasi sa akin, push, tapos start. Ganyan. Para yung system niya maging ready bago umandar yung makina. So, unang pindot, yung accessories yung aandar dyan. Pangalawang pindot, yung system niya na. Yan, oh. Alright. So, meron kang maririnig na parang
sumisit-sit, ganun. Ibig sabihin niyan, yung system niya, nagre-ready na. Kumbaga, mas, para sa akin, mas proper yung push-push, tapos apak brake, tapos push para umandar yung makina. Hindi ako nagre-rectang push agad para umandar yung makina kasi gusto ko, gumanon muna yung pinaka-gauge niya. Pag ganun, pag naglabasan yung mga magic eye, tapos pag may nawala na ilaw, saka ka magpapaandar. Halimbawa, ito. Yan, di ba? Ayun, oh. Ang daming mga lights, oh. Mamamatay dyan. Yun. Pagka ganun, pwede mo nang i-start yung engine mo. So, para sa akin, ganun, ha. Kung hindi kayo naniniwala sa ganun, nasa sa inyo pa rin yan. Tapos, syempre, dito yung kanyang clock, digital clock. So, ganda rin yung kanyang ano, kung may bukas na pintuan, dyan magsisignal. Subukan natin sarado. Mawawala yan. Ayun, di ba? Pag binuksan, yun, magsisignal yung eto. Tapos ito, syempre, yung kanyang RPM or revolution per minute. Kasi yan yung kanyang magic eye, no? Tapos, syempre, ito yung kanyang indicator ng kanyang shift. Tapos, 17 km pala yung tinakbo nito. Tapos, ito yung kanyang temperature, hot or cold. Diyan mo malalaman kung mag-overheat na ba yung sasakyan mo. Pag nag-overheat yan, pupunta yung pinaka-line niya doon sa H, sa hot. Tapos dito, yung kanyang fuel. So, fuel, full, empty. Ayan. Tapos dito naman yung kanyang speed. Ito, malupit. 240 pala yung sagad nito. Tapos ito yung kanyang parking indicator. Tapos ito yung kanyang reserve sa fuel. Pag ganyan umilaw, reserve na yung fuel nyo, kailangan nyo na magpakarga. So, halos yan lang yung ano dito, yung nakalagay. Tapos ito yung kanyang menu dito. So, ayan, dilipat yan, oh. Ayan, di ba? Bale, 61 kilometers na lang yung kanyang fuel. Ayun, kasi nasa ina. So, bale, yung range niya, 61 kilometer na lang. Tapos, regarding naman dito, mga katropa, yung kanyang seat adjustment ay manual lang siya. Meron siyang 6-way seat adjustment. Abante, atras, up and down, tsaka recline. So, tara sa loob, sa likod, mga katropa. So, mga katropa, regarding naman dito sa kanyang steering wheel, kung tilt and telescopic, tara subukan natin. Ito yung pindutan, no? Ito yung pinaka-release niya. So, tilt siya, mga katropa, tilt. Pero, hindi siya telescopic. So, ayun. Tilt lang siya. Ayan, no? For adjustment ng height ng kanyang, ng inyong manubela. Alright. So, dito naman tayo sa may likuran. Siyempre, mga katropa, ganun din. Ayan, no? Pasok tayo sa loob. So, unang napansin ko agad, mga katropa, maliit lang siya na sasakyan. Parang mini crossover siya, eh. So, ang laki ng space ng tuhod ko. O, ayan, no? I'm 5'6" in height, pero malawak yung space dito sa likod. Tapos yung headroom ko, malaki yung space, halos isang dangkal. 'Di ba? Ayun, oh. So dito naman sa kanyang center armrest or center console, mga tropa, meron siya ditong USB port. Ayan, oh. Pero isa lang siya. Pwede kayong mag-charge ng phone nyo dyan during biyahe para hindi kayo malobat. O, 'di ba? Tapos dito, merong space dito. Ayan, oh, maglagay ng barya o kung ano, mga candy, ganyan. Tapos, syempre, dito tayo sa kanyang upuan. So, wala siyang center armrest. Okay lang yan. Pero, ang kagandahan nito, mga katropa, leather wrap siya. Parang nafe-feel mo na. So, ito, mga katropa, ito yung kanyang design ng kanyang leather, no? Ayan, oh. Meron siyang pulang tahi. So bale ano siya, elevated comfort behind the wheel, premium leather feel seats. So premium yung feel mo kapag umupo ka dito. Tapos merong parang ano dito, dot na design. Siyempre merong seatbelt. Ayan. Seatbelt. Tapos kung dito ka sa likod, mga katropa, kapag tiningnan mo yung pinaka
dashboard niya, deluxe functionalities within reach. Tapos, syempre kagandahan niyan yung kanyang 8 inches na infotainment system, no? Yan, di ba? So, ayan yung pinaka-total niya. O, tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Yun, no? Tapos naka-sunroof pa, di ba? Ayan, no? Di ba? Ganda ng design. Ayan, no? Sa halagang 900 plus thousand, meron ka ng ganitong sasakyan. Parang luxury car yung interior niya. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang cargo. So buksan natin. Ayun, ito nga pala yung space niya mga katropa. So meron siyang 400 liter na cargo capacity. Ayan, meron siyang trunk light. Tapos meron siya ditong bulsa. Ganun din sa kabila. Meron siyang bulsa. Ayan, tapos, kapag bibili kayo, syempre, may free matting na yan. Tapos, early warning device. Tapos, mga tools. Yan yung mga talagang naka-freebies kapag bumili ka ng brand new na sasakyan. Tapos, syempre, meron din ditong pinaka-sapin. Kapag magsasarado siya, magpa-flat siya, pwede ka rin maglagay dito ng gamit. Halimbawa, maglalagay ka ng bag mo, ganyan. Magagaan lang kasi naka-string lang siya, nakatali lang siya mga tropa. Syempre, merong rear defogger, no? Yan. So, mga katropa, dito naman tayo sa kanyang makina, no? Siyempre, ito ay Volvo Tech. Meron siyang reliable power on the road. So, meron siyang inline 4, 16 valve, double overhead cam with dual VVT. So, actual CC niya, 1498 cc. Tapos 5-speed manual, pero kung automatic, 8-speed Triptronic CVT. Can produces 102 horsepower, 5,600 RPM. Tapos yung kanyang torque naman ay 142 Newton meter at 4,400 to 4,800 RPM. So meron siyang sports mode mga katropa. So ayun mga katropa, natapos nating ikutin itong Geely GX3 Pro. Sa gustong mag-avail ng Geely na sasakyan, syempre, huwag natin kalimutang kontakin si Sir Relan G. Gamuzaran. So, isa siyang sales executive dito sa may Geely, Iloilo. Matatagpuan yung Geely Iloilo dito sa may Dumon Biharo, Iloilo City, mga katropa. So, ipa-flash ko lang yung kanyang cellphone number at saka yung kanyang FB na Geely Iloilo Relan G. Gamuzaran. Mga katropa, hanggang sa muli, huwag natin kalimutang mag-like, share, and subscribe. So bali mga katropa, yung price nga pala ng Geely GX3 Pro ay kakalaga ng 918,000 pesos. So Iloilo price siya mga katropa. Tapos yung manual transmission ay 818,000 pesos. So sa specs, wala silang halos pinagkaiba. Bali yung pinagkaiba lang nila yung transmission kasi manual tsaka automatic. Tapos yung kanyang sunroof. So bali yung sunroof nasa automatic transmission ng mga katropa.